Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal. Atin pong tatalakayin ang pinaka-kontrobersyal na doktrina. Ito pong doktrina ng Holy Trinity. Kasi po, ang doktrinang ito ay, ang sumasampalataya po rito, na ang Diyos ay tatlong persona. Ang tawag po sa Kanya ay Holy Trinity, One God, or Triunity, or Triune God, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ito raw po ay tinatawag na Elohim. Yung Elohim po ay, yan po ay plural noun ng God. Ang Elohim po, Hebrew po yan. Ang singular naman po ng God ay El. So kung ang inyo pong Biblia ay Tagalog o kaya English, sa English po, naging generic po roon ang God. Hindi po malaman kung basta patungkol sa Diyos, hindi po malaman kung singular or plural. Sa Hebrew, ay may distinction po yan. Ang plural ng God is Elohim, ang singular ng God ay El. So, ano po ang pinaka-kontrobersya po rito, mga minamahal? Kasi pong doktrinang ito ng Holy Trinity, One God, katuruan po iyan ng tao na iyon po ay namana ng mga Kristiyano umpisa pa noong year 325 AD. Magpahanggang ngayon po. Ang mga miyembro po ng Holy Trinity God ay sa Roman Catholic Church ay halos mahigit po yan sa 1.3 or 1.4 billion. Sa mga baptized po yan, no? Kung kasama po riyan ng hindi baptized, baka 2 billion po yan. Ang Trinitarian ng mga Roman Catholic Church. Ang mga Protestante po ay almost 1 billion. Mga Trinitarian din po yan. Holy Trinity God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Then, yung mga iba namang denominasyon ng mga Kristiyano rin, ay ganoon din. Mga Trinitarians din po sila, mga born again, mga evangelicals, mga, ang tawag niya ay mga Pentecostal. No? May mga grupo ng mga Pentecostal na mga Trinitarian, at mga full gospel, Christians. Basta napakarami po nila. Ano ha? So, ako po bilang tinawag ng Panginoong Diyos, 1993 po ako tinawag eh. So, hindi pa ako nag-aral noon ng theology. Nag-aral ako ng theology year 2005 po eh. Dahil marami pong mga kasamaan kong pastor na ang sabi nila, bakit daw hindi ako naniwala sa Trinity? Sabi ko, ang sinusunod ko ay Biblia. So, ang nakasulat kasi sa Biblia, mga minamahal, hindi po Trinity. Ang nakasulat po dyan ay Holy One. So, bakit po mali ang doktrina ng mga Trinitarian? Kasi po, sa kakulangan po ng materialis marahil, nung kulang po ang mga kopya ng Biblia, nung kapanahunan ng 300 AD. Kasi 325 AD po ang, nag-umpisa po yung kapanahunan ni Emperor Constantine hanggang kay Emperor Theodosius. Nabuo po yan, ang doktrinang Holy Trinity. Ang hindi po maniwala dyan, ang tawag nila dyan, mga ignorante, mga heretic, mga kulto. Ay napakalakas po ng loob nila na hatulan nila ang mga taong ayaw maniwala sa Trinity.
Ngayon, upang mapatunayan po natin ang nasulat sa Biblia, ay huwag po nating sundin yung nasa kasaysayan, natatawag na tradisyon ng mga katuruan ng mga Iglesia Katolika Romana at mga Protestante na talagang ligaw sa karunungan ng Diyos. Bakit po, mga minamahal? Umpisan po natin. Number one, ang pinakamalakas po nila na teksto ay yung Henesis Kapitulo 1, versikulo 26-27. Ang sinasabi nila, ang Diyos, Elohim nakalagay doon. Kung Elohim, sabi nila, ay kasama po ng Diyos Ama, ay ang Diyos Espiritu Santo, saka Diyos Anak. So, tatlo raw po sila. Nandoon sila nung maglalang ang Diyos. Basahin natin yung sitas na sinasabi nila. Genesis 1:26-27. Ito ang sinasabi. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon, sa himpapawid at sa mga hayop, at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos, versikulo 27, ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Ang salitang Diyos dito, sa English ay God. Bilangin natin, sa versikulo 27, ang word God dito ay dalawa. Dito naman sa versikulo 26, ang salitang Diyos dito ay isa. So, tatlong salita na nakapaloob po sa Henesis 1:26-27. Tatlong salita na God, sa Tagalog, Diyos. Elohim po, nakalagay rito. Versikulo 26 at 27. Sabi nila, ito lang versikulo 26, magkasama na raw po rito ang tatlong persona sa isang Diyos. So, co-equal, co-creator, daw po ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, andoon na. Dahil daw sa salitang lalangin natin. So, yung kanatin daw dito ay Ama, Anak, Espiritu Santo. So, iyan po ang argumento ng mga Trinitarian. Pero pansinin ninyo, pagdating dito sa verse 27, at nilalang ng Diyos, Elohim din po ito. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Pagdating rito sa 27, nilalang ng Diyos, nilalang niya sila. The word niya, hindi sinabing nila. So, ang creator dito, isa. Isa lamang ang creator. Ang tanong, sino po kaya ang kasama ng Diyos? Na ayon sa mga Trinitarian, na ang doktrina ay Holy Trinity, ito raw pong salitang God na Elohim, tatlong persona daw po ito, Ama, Anak, Espiritu Santo, magkasama sa paglalang, kaya sinabi, let us make man in our own image.
Kaya plural daw po. So, Holy Trinity, Elohim. Hayaan muna natin na ganyan po ang kanilang unawa. Ano po? Ngayon, patunayan natin na mali ang doktrina ng Trinitarian. Na ang kasama po rito, patunayan ko po rito na ang kasama ng Diyos dito ay walang ibang Diyos. Maliban po sa kay Jehovah. Hindi po Ama, Anak, Espiritu Santo na parehong nandoon. Hindi po. Ang presente lang po dito na manlalalang ay iisa lang, iisang Diyos ng pangalan ay si Jehovah, YHWH. Kaya nga, sa versikulo 27, lalangin natin, let us make man in our own image. So, sino ang kasama rito ni Jehovah? Ang kasama po niya rito, hindi manlalalang. Mga anghel po. Pero ang mga anghel, yan po ay nilalang ng Diyos sa ika-4 na araw. Nang nilalang ng Diyos sa ika-4 na araw, ang mga anghel, tinawag niya ang mga anghel na mga Diyos. So, He called the angels gods, plural. You are gods. Sabi. Yan po ay nasulat sa kung tingnan natin dito sa versikulo, sabi rito, tingnan natin. Psalms chapter ang sabi niya rito sa Psalms chapter 104 verse 1 and 4. Basahin po natin sa English. Psalms 104 verse 1 and 4. Para po maliwanag, mga minamahal. So, ang sabi rito, bless the Lord, O my soul, O Lord my God. You are very great. You are clothed with honor and majesty. Then in verse 4, who makes His angels spirits, His ministers a flame of fire. So, nang nilalang ng Diyos ang mga anghel, sila po ay tinawag niyang mga Diyos. Psalms 82 verse 6. I said, you are gods.
And all of you are children of the Most High, but you shall die like men, and fall like one of the princes. So, sa ika-4 na araw, nilalang ng Diyos ang mga anghel. Genesis chapter 1, verse 16. He made also the stars. Yung star, nagpatungkol po iyan, ang mga bituin na yan, nagpatungkol po iyan sa mga anghel. Ang sabi roon sa Revelation chapter 12, ang sabi rito, verse 7 and 7 up to 9. And war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought, but they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast out to the earth, and his angels were cast out with him. Itong angels, ang tawag nito sa Revelation 12, verse 4, ay mga bituin. They are stars. Ang sabi rito, Revelation chapter 12, verse 1 up to 4. Now a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon on her feet, and on her head a garland of 12 stars. Then, being with child, she cried out in labor and in pain to give birth. And another sign appeared in heaven. Behold, a great fiery red dragon have 7 heads and 10 horns and 7 diadems on his head. His tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth. And the dragon stood before the woman who was ready to give birth to devour her child as soon as it was born. So, the stars, 1/3 of the stars, according to the Bible, pertains to 1/3 of the angels who became Satan's dominions. Napasakop sila kay Satanas, ang mga angels na to, naging bad angels, so pinalaya sila sa langit. Iyan po ang ibig sabihin ng nilalang ng Diyos ang mga bituin. Genesis chapter 1, verse 16. Ang nilalang ng Diyos, hindi lamang literal na araw at buwan at mga bituin, kundi ang mga bituin ay sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, ang mga bituin ay tumutukoy sa mga anghel. Dahil may mga bituin na physical, may mga bituin na spiritual. Magkaiba po ang kanilang kalulatian sa isa't isa. Spiritual stars, yun po ay angels. Nakalagay po yan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 41. Magkaiba ang kalulatian ng mga bituin. May mga bituin na tinatawag na mga anghel. May mga bituin naman na tinatawag
na mga buntala sa langit na nakita ng ating mga mata. So, yan po nakatagong lihim dyan, mga minamahal. Sa ikaapat na araw, nilalang ng Diyos ang mga anghel. At nang nilalang ng Diyos ang tao, ay sa ika-6 na araw. So, nauna ang mga anghel ng nilalang ng Diyos. Nang nilalang ng Diyos ang anghel, tinatawag niya na mga Diyos. You are gods, sabi ng Panginoong Diyos sa kanila. You are Elohim. So pagdating dito sa ika-6 na araw, sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27, Elohim ang nakasulat dahil may kasama na ang Diyos. May kanatin na siya. So, yung mga sinasabi ng mga Trinitarian, no, mga Holy Trinity doctrine, na nandoon na yung tatlo, na kapwa manlalalang, yun po ay mali. Malaking kabulaanan po yan. Dahil isa lang po ang Creator, si Jehovah, yung tinatawag na Ama. There's only one God who is the Creator of everything. He is YHWH or Yod, Hey, Vav, Hey. Yung iba niyan ay sasalin sa English ay Jehovah or Yahweh. Isa lang po ang Creator, ang Ama. At siya po si Jehovah, ang isang Diyos na manlalalang. Ang kasama po niya, mga anghel, hindi po manlalalang. Kaya nga po sa verse 26, sinabi roon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Ang mga anghel ay kawangis ng Diyos, kalarawan ng Diyos, dahil lahat sila mga espiritu. Nilalang ang mga anghel, mga espiritu po sila. Walang laman at buto. Hindi sila mga tao. Katulad sila ng hangin. Ganon din ang Diyos, God is Spirit. Juan 4:24. So, nang nilalang niya ang mga anghel sa ika-4 na araw, mga espiritu ang mga anghel katulad ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos in Genesis 1:26, let us make man in our own image, in our own likeness. See? So, pagdating sa 27, at nilalang ng Diyos, nilalang niya sila. Naging singular. Bakit? Dahil isa lang po ang manlalalang. Pinapatunayan po ng verse 27. Bababa sa versikulo 27, isa lang ang manlalalang na Diyos. Siya si Jehovah. So, kaya Elohim po yan, plural. Pero hindi po nangahulugan na Holy Trinity. Gawa-gawa lang po yan ng mga isipan ng mga kulang po sa kaalaman noong araw dahil hindi po katulad sa atin ngayon, kumpleto po tayo. Iba't ibang sali ng Biblia. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na bawat halos pamahay, may mga Biblia po. Kaya nga lang kung Tagalog ang babasahin, ay hindi po malaman ang Elohim o kaya El, singular. See? God. Naging generic po ang God eh. See? Maliban po dyan, mga minamahal. So, doon sa salitang Elohim, mali na po roon ang kaunawaan ng mga Trinitarian. Kasi, ang kasama po roon ni Panginoong Diyos na si Jehovah ay mga anghel po. Na nilalang ni Jehovah sa ika-4 na araw, tinawag niya ang mga anghel na Elohim. So may kasama na siyang mga Elohim. See? May kasama na ang Diyos. Ang Diyos, pag mag-isa lang siya, El ang tawag sa kanya, singular. Paano naging singular ang Diyos? Nung hindi pa niya nilalang ang langit at ang lupa, siya po mag-isa pa lang.
Ano po ang kasama niya? Ang kanyang tinig. The Word. Ang kanyang karunungan. His wisdom. Kanyang kaunawaan. His knowledge. And power. Kapangyarihan. Yan po ang pagmayari ng Diyos. Actually, yan nga po ang tinawag niyang Kristo. The Christ of God is the Word of God, the power of God, the wisdom of God, the knowledge of God. Yun ang kasangkapan ng Diyos sa paglalang. So, nandoon na ang Kristo. Pero hindi sa taong ipinanganak ni Maria noong New Testament. Hindi po. The Christ is the power, the wisdom, and the knowledge. And the Word of God. Yan po ang misteryo dyan eh. See? Na pagdating nga po nitong ating One God, the Holy One, ipakilala ko po sa inyo na ang tunay na Diyos, ang Panginoong Hesus eh. Kaya inuna natin dito sa Old Testament. Inumpisahan muna natin ang Old Testament upang maipakilala ko sa inyo na ang tunay na Diyos, isa lang. Siya po ang Espiritu Santo. Siya ang manlalalang. Ang pangalan niya ay Jehovah. Marunong na siya magsalita. Matalino ang Diyos. All-knowing. All-powerful. See? So, kaya niya maglalang mag-isa. See? Ang tawag sa kanya ay El. Noong wala pa siyang nilalang. Ang sitas, Awit, Kapitulo 90, versikulo 2. Ito ang sabi. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God, singular. Yan po ay El, hindi po Elohim. Mga minamahal. Yan po ang sitas natin, ho. Itinago po yan sa mga Trinitarian noong unang panahon. Mga panahon ng mga obispo at mga obispo ng mga Iglesia Katolika Romana noong unang panahon. Kasi, pambihira po ang kopya ng Biblia nung araw. Old Testament pa lang po ang Biblia nung araw eh. Wala pa noon pong New Testament eh. Mabuti nga sa atin, kumpleto na tayo. Sa ngayon. Ano ha? So, year 325 po, nabuo po yung Trinity. Pero mo hanggang ngayon po, dala-dala po nila yan. Ang daming nalinlang ng doktrinang ito, ng Holy Trinity. Sipin mo na lang, ang mga relihiyon ito, nakapagpatayo na ng mga laking mga bangko, trilyon, dolyar ang kanilang pera. Sipin nyo, hindi naman sa pagmamasama sa mga relihiyon na yan. Pero, magulat kayo, bakit ba naghihirap ang mundo? Dahil ang mga nagtayo ng relihiyon, mahilig sa pangulikta ng pera, sa halip na ipamigay doon, itulong sa mga membro. Abay, iniimbak, gumagawa ng bangko, nagpapagawa ng mga malaking katedral, mga korporasyon na kung ano-ano. Sinong kawawa doon? Ang membro. Bigay ng bigay. Isipin nyo lang araw-araw, may pamisa po ang Iglesia Katolika Romana. Magkano koleksyon dyan? Bawat isa, magbigay ng $1. Halimbawa, sa Philippines, 120 million ang Pilipino. Halos 85% Katolik. See? Sabihin natin, mga 90 million. More or less. Mga Katoliko. Halimbawa, kung $1 yan, sa araw-araw, na pamisa, magkano koleksyon ng Iglesia Katolika Romana? Sa isang araw, 90 million pesos. Sipin nyo,
Naghirap. Kaya mahirap tayo mga Pilipino. Napunta sa reliyon. Saan yung pinapadala? Sa Roma. Oh, maliban dyan, may mga donasyon pa. Nakilaki-laki. Oh, magtayo lang ng mga, mga NGO. Pero ganun din, humingi rin ng mga donasyon. Ang yaman, alam mo pinakamayaman ngayon na reliyon? Iglesia Katolika Romana. Ano ang miyembro? Naghirap. Pumunta kayo sa mga, lahat ng mga bansa. Mababasa natin yan sa history. Sa aklat na gawa ng tao. Mahirap ang mga tao na kung saan mga miyembro ng Iglesia Katolika Romana. Latin America, Africa, Philippines. Oh. Pero tingnan mo yung mga countries na sakop ng mga Muslim. Mayayaman. Bakit? Alam niyo, ang mga Muslim, Islam. Mga lahi po yan ni Ismail. Yung unang anak ni Abraham sa kanyang asawa na slave ni Sarah. See? Sabi kasi ng Diyos, bibiyayaan ko rin yung anak na si Ismail. Magkaroon din siya ng 12 kaharian. Isipin nyo? Pero yung tinatawag na Christian, ano ka? Mahirap. Bakit? Halos oras sa oras, misa. Magkano koleksyon dyan? Araw-araw. May pamisa. Iba pa yung special mass. Hindi ko po sinisiraan po ang... Yan ang nangyayari. That is the reality. See? Kaya napakahalaga po mga minamahal na dapat po niyong malaman na mali ang doktrina na gamit ng Iglesia Katolika Romana at mga Protestante at iba pa. Yung mayaman ang kanilang reliyon. Pero naghirap ang mga miyembro. Pambili na lang ng bigas, ihulog pa roon sa, doon sa depository ng church. Walang masama dyan kung sundin ang apostolic doctrine. Ang apostolic doctrine ay pagpira-piraso ng mga tinapay at pagtulong sa mga naghirap ng mga miyembro sa kung saan mang lugar ng daigdig kung saan nagdurusa at naghirap ang mga Kristiyano. Pero ngayon, tinutulungan ba sila ng mga relihiyon nila? Never. Pag dumating lang yung bagyo o kaya kung ano man ang mga sakuna, pero the same, tatanggap din ng donasyon. See? Ano pong ibig sabihin dito mga minor? Pagka mali ang doktrina, iyan po ay mali rin po ang ginagawa ng church organization. Bakit? Hindi po, wala pong guidance sa Holy Spirit eh. Ang Espiritu Santo, siya po ang Diyos. Iniiwanan po yan eh. Kasi matigas ang ulo. Bakit? Isipin mo na lang, ang tunay na Kristiyano, wala namang revolto. Isipin nyo. Kayo ba manatili pa dyan sa simbahan na yan? Mali na ang doktrina ng Holy Trinity. Pagkatapos, tuturuan ka pa na magsilbi ka sa revolto. Pinagbawal po yan ng Biblia. Unang Juan 5:21. Lumayo kayo ang mga revolto, sabi. See? Bakit ba napunta tayo roon sa ganitong napag-usapan natin? Kasi nga, mali ang doktrina. Hindi po Holy Trinity ang Diyos. Kaya wala pong guidance sa, yung bang talagang para sa kaligtasan ng kaluluwa. Wala.
So, mag-isip-isip na po kayo, mga minamahal ko, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kakilala, na ang relihiyong Holy Trinity, tatlong persona sa isang Diyos, mali ang doktrina po niyan. Alam niyo na ba sa sinabi ng Biblia, ang mga nauna, mahuhuli, at yung nahuli, mauuna. Ano yan? Sa kaligtasan. See? Nauna sila sa kanilang reliyon. Pero ang kaligtasan, sigurado ba sila? Hindi. Bakit? Dahil sinabi rin ng Panginoon Jesucristo na mag-iingat kayo sa daan na inyong tatahakin. Dahil malapad ang daan patungo sa kapahamakan at makitid ang daan patungo sa buhay. Isipin nyo, mga minamahal, napakarami ng mga Trinitarian, almost 3 billion. Mali ang doktrina. Yan ang tinatawag ng Panginoon Jesucristo na marami ang tumatahak sa ganong daan. Ang kanilang tinatahak ay kasamaan. Bakit? Mali ang doktrina. Mali ang katuruan. Ang isang Diyos po, siya po ay Espiritu Santo. Siya, si Jehovah, siya po ang Diyos Ama. At nagpakilala sa New Testament na siya ang Panginoong Hesus. Para po fast forward, ang dala ko pong doktrina, ang Kristo hindi Diyos. Ngunit, ang Panginoong Hesus, ang pangalan na Hesus, yan po ang tawaging Diyos Ama, makapangyarihang Diyos, at Wonderful Counselor. Espiritu Santo po yan. Yung Wonderful Counselor. Kaya, ang pangalang Hesus, tawaging Espiritu Santo. Ang pangalang Hesus, tawaging Diyos na makapangyarihan. Ang pangalang Hesus, tawaging Everlasting Father. Ang pangalang Hesus, tawaging Prince of Peace. Isaiah 9:6. Pag-usapan po natin yan sa mga darating na mga araw. Kasi nga, ang doktrina natin, One God, the Holy One. Hindi po ako oneness. Hindi po. Nung ako ay nag-aral sa seminary, isang Presbyterian seminary, siyempre Trinitarian po yun. Okay? Hindi talaga ako makumbinsi sa Trinity. Kasi bago ako pumasok ng seminary, one God na ang dala ko ang Panginoong Jesucristo, ng kanyang pangalan. Sayo na Visayas po yan See? Iba po ang dala kong doktrina, ang Kristo hindi Diyos. Kasi ang hinatid kong doktrina ay isa lang ang Diyos. Siya ang Holy One. Hindi po Holy Trinity. Kaya nga dito, patunayan natin na kung Elohim ang Diyos sa Isaiah, what I mean is Genesis chapter 1, verse 26 and 27. At siya naman ay plural form na Elohim. At kung siya rin ay singular form na El, anong tawag sa kanya? Holy One po ang tawag sa kanya. Never na Holy Trinity. Mismo ang Panginoong Diyos nagturo niyan. Ngayon, pilit na ipasok ng mga Trinitarian ang kanilang doktrina. Kaya nga po hindi nababasa sa Biblia ang Holy Trinity dahil ang Diyos nagpapakilala na wala na ibang Diyos maliban sa akin. I am God, the Holy One. Basahan ko po kayo na ang God ay singular form. Holy One siya. Basahan ko rin po kayo na ang God ay Holy One. Pero Elohim po siya. Tayo, sa katotohanan lang. Dahil ang dala ko pong doktrina rito, God is Spirit. Nasabihin po ni Kristo, God is Spirit.
And those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Sambahin ang Espiritu sa katotohanan. Ang Holy Spirit, siya po, si Jehovah, ang Diyos Ama. Ang pangalan po niyan, iisa. Doon po yan ipinangalan sa anak. Ang pangalan ay Emmanuel, God with us. Jesus, the Savior, YHWH, is salvation. Ang ibang salin dyan, ang sabi nila ay Yeshua. See? Kaya nga lang, siyempre, ang New Testament kasi ay sa Grego, Jesus, ang tawag ng pangalan. See? Nevertheless, Jesus saves. Siya ang Savior. Wala na ibang Savior, kundi ang Panginoong Isus. So, ang kanyang pangalan, Jesus, His name shall be called Wonderful Counselor, ibig sabihin Holy Spirit. His name shall be called Mighty God. His name shall be called Everlasting Father. His name shall be called Prince of Peace. Ang pangalan po ng anak, hindi po ang anak. Ang tawaging Espiritu Santo, hindi po ang anak. Ang tawaging Diyos, hindi po ang anak. Ang tawaging Ama, hindi po ang anak. Ang tawaging Prince of Peace. Ang Kristo, yun po ang katawang tao na siyang anak na tinatawag na Son of God. Ang kanyang pangalan na Jesus is Jehovah, a Savior. Yan po ang sekreto. Kaya the mystery of God is in Jesus Christ. Pero in advance po natin yan para lang maintindihan ninyo na ang dala kong doktrina ay one God, the Holy One. Pero katakot-takot po yan ng mga sitas na ating ipasok. Kaya nawa ay talakayan sa akin yung mga dati kong mga kaklase sa seminary. Kasi talagang mga Trinitarian po yan. Ay doon naman kasi sa seminary. So, meron tayong tinatawag na freedom from belief. So, hindi po pinag-usapan doon mga kontrobersya katulad ng Trinity. Hindi po. Yun po ang pinaka-code of ethics doon sa seminary. See? Maggalangan. See? Pero, dapat, dahil pareho namang Biblia ang dala, kailangan ipangaral ang katotohanan. So, balikan po natin ang Genesis chapter 1 verse 26 and 27 na sabi ni Elohim, God said, let us make man in our own image, in our own likeness. And God made man in His own image, and in the image of God, He made them male and female. Isa lang ang creator doon, si Jehovah. Siya ang God the Father. Okay? Ang kasamahan niya, mga anghel. Sa Genesis chapter 1, verse 26-27. Then, nagpakilala ang Diyos na si Jehovah na siya ang manlalalang. Ang sabi niya, ako ang manlalalang, I am the Creator, I am Jehovah the Creator, the Holy One. Hindi po niya sinabing Holy Trinity siya. Ito po ang nakalagay sa sabi rito, Isaiah chapter 45 verse 11 to 12. Ganito po ang sinasabi. Isaiah chapter 45 verse 11.
12 saka 15. Ang sabi rito, I have, verse 12, Isaiah 45:12, I have made the earth and created man on it. It was I, my hands that stretched out the heavens and all their host, and I have commanded. Then, in verse 11, thus says the Lord, thus says Jehovah, the Holy One of Israel. Verse 12, I have made the earth and created man on it. So, ang creator ng man, si Jehovah. Ang tawag po niya sa sarili niya, Holy One. Verse 15, truly, you are God who hide yourself. El po yan. So, pagdating dito sa, O God of Israel, the Savior, Elohim. So, sa verse 15, ng Isaiah 45, dalawa ang salitang God dito. Yung truly, you are God who hide yourself, ibig sabihin si Jehovah, na Holy One, siya po ang creator ng man. Then, ang sabi rito, O God of Israel, the Savior, ang pangalawang God dito, word God, ay Elohim. Bakit? May kasama siyang anghel. So, specific po, pag-usapan natin ang manlalalang, si Jehovah lang po ang manlalalang. Ang tawag po sa kanya ay God the Father, the Creator. Siya lang ang manlalalang. Ngunit, kahit ang God ay singular El, or ang God ay plural Elohim, ang sabi ng Diyos, He is God, the Holy One. So, Isaiah chapter 45, verse 11, 12, and 15. Ano pa? Isaiah chapter 43, verse 1 up to 3. Ang God na tinutukoy rito, Elohim. Pero Holy One siya. Ito, basahin ko. But now thus says the Lord, Jehovah, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overthrow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. For I am the Lord, your God. I am Jehovah, your God, the Holy One of Israel, your Savior. Itong verse 3, I am God, the Holy One. I am Elohim, the Holy One. Isaiah chapter 43, verse 1 up to 3. Doon naman sa Isaiah chapter 45, verse 11, 12, and 15, ang God doon ay El, singular, pero Holy One pa rin siya. So, ganito ang ibig kong iparating sa inyo mga Trinitarian. Masyado kayong obsessed sa word Elohim. Hindi sa inyo ipinahayag ang the singularity of God, which is El. The singularity of God, which is El, is at the time when God had not created yet the heavens and the earth. So, He is only one. He is El in singular form. Now, when He created the heavens and the earth, the stars, everything, including man. God is Elohim. See? Kasi, nagawa na niya, kasama na niya ang mga anghel. At yung God Elohim na yan, so, ang tawag dyan, Holy One.
So kahit na pag sa pilitan ninyo na ang Elohim ay Holy Trinity, mali. Bakit? Hindi nasulat ang Holy Trinity. Ang deklarasyon ng Diyos, siya ay Holy One. Nanawaan po ba natin, mga minamahal kong kapwa pastor, kapwa mga preacher, na kayo nagsabi ng preachers kayo ng katotohanan, ng lakas pa ng inyong loob na sabihin ninyong mga kulto, yung hindi naniwala sa Trinity Doctrine, nagmana kayo kay Emperor Constantine at kay Emperor Theodosius, na kung saan idiniklara sa Nicene Creed at doon sa Council of Thessalonica in Constantinople, year 380 and 381 AD, that those who will not believe the doctrine of Holy Trinity are called heretics, and therefore they shall be punished. See? Ang higpit noon, pinapatay nga nila yung mga hindi Trinitarian eh. No? Karamihan sa panahon yun, si Arius, kaya may Arianism. See? Nagsilaya sila, pumunta ng Persia, pumunta ng Iraq, pumunta ng Africa. See? Iyon ang mga non-Trinitarian. So, with all humility, pasensya na kayo kung medyo ang aking boses ay malakas, pero hindi po ako galito. I love you all. No, because God is love. Pagka lang kasi ipagpupumilit ninyo ang Trinity, dahil siya ay Elohim, sa Genesis 1, 26 and 27, magkasubukan po tayo dyan, no? Talastasan po kayo sa akin. See? Patunayan ko sa inyo na hindi nasulat ang Holy Trinity because God is Holy One. Ibigay ko sa inyo ang sitas, Elohim, Isaiah chapter 43, verse 1 to 3. I am God. Yung God, Elohim po yan. Pero, sinundan ng Diyos, the Holy One. See? Isaiah 43, verse 1 up to 3. Then, Isaiah chapter 45, verse 11, 12, and 15. I am God. The Holy One, yung God, doon ay El, singular form. Doon sa 15. Then, ang kasunod noon, may isa pang word na God, Elohim. Pero, the same, ang deklarasyon ng Diyos, siya ay Holy One. So, ang distinction po rito, although God is within, unitedly together, with fellow spirits, because God is a spirit, and angels are spirit, collectively, they are called Elohim. But there is only one Creator God, who is El, Jehovah. And the other gods are angels who are not Creator. So in Genesis 1, 26 and 27, the only Creator is Jehovah, who is God the Father, God the Holy One. Hindi po Holy Trinity. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalom Dabron Jr., preaching from the city of San Jose del Monte, Bulacan, Philippines. God bless us all. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen.